Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nadulas si Barber sa press con. Pinatakas si Garma, huli sa Amerika. Huwag iyak kay former PRRD. Nako yan mga kababayan, ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, Garma na karma, nahuli na, nagtago sa Amerika. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento, no? At ito nga, i-share din po natin itong balitang ito. Itong si Franz Castro mga kababayan ay nako, hindi ko alam kung lutang ba din itong si Franz Castro mga kababayan. Nagbigay po siya ng pahayag patungkol po dito kay former President Duterte. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaction yan. At ito nga po yung si Garma na nakarma mga kababayan, na nahuli sa Amerika kasama po ang kanyang anak. Nako, ngayon maja-justify na po natin kung bakit kailangan i-cancel, no? Kailangan makancel muna yung hearing ngayon. Dahil pala itong si Garma ay nagtatago na. Mamaya bigyan natin ng komento yan mga kababayan. At eto pa, President Bongbong Marcos Jr. kumpiyansang di magbabago relasyon ng Pilipinas at Amerika sa kabila ng pagkapanalo ni President Trump. Tingnan natin kung hindi magbabago, pero bakit ganito? Kung hindi magbabago ang relasyon ng Amerika at Pilipinas, bakit hindi ka dadalo, no? Sa tinatawag na APEC, no? Economic Leaders Week, yan mga kababayan. Sawa ka na ba? Ayun, tatanong lang tayo, sawa ka na ba sa pa-travel at wala naman na napapala, no? Ang ating bansa, wala namang investment na pumapasok. Well, anyway, mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito, simulan na po natin dito kay Franz Castro. Handa ang Makabayan Black na harapin si dating Pangulong Duterte kung dumating siya sa Kamara sa Miyerkules. Ngayon po yan. Ayon yan kay ACT Teachers Representative Castro. Matatanda ang sinabi ng kampo ng dating Pangulo na pupunta siya sa Kamara para komprontahin ang House Quad Committee. So yan mga kababayan, ito ba? Member siya ng House Quad, no? Itong si Franz Castro. So yan po ang sabi niya, ano ba itong ginagawa mo, Mr. Duterte? Nagtatanong po siya. Nagbabluff ka ba? Hindi ka namin uurungan, hindi tayo natatakot at sawang-sawa na ang taong bayan sa mga drama mo. Talaga ba, Franz Castro? Sawang-sawa na bang taong bayan? Miss na miss nga ng taong bayan si Pangulong Duterte. Hindi mo ba nakita nung pumunta siya sa Senado, di ba? Pinalakpakan pa. Kahit bawal pumalakpak doon, pumalakpak po yung mga tao. Bakit? Dahil na-miss po nila. Hindi po nagsasawa ang taong bayan. At ito pa, isinasabi mong nagbablap. Hindi ka ba nakatira sa Pilipinas? Hindi mo ba alam yung nangyayari? No? Ang kampo nyo po ng Quadcom ang nag-cancel, no? Nag-cancel ng hearing ngayon. Sino ngayon nagbablap? Kayo po. Kayo po ang mga nagluloko-loko. Diyan sa Kamara, yung Quadcom na yan. Dahil kung kailan ready na, saka naman ninyo, diba, ika-cancel. So, anyway, wala rin namang impact itong sinasabi ni Franz Castro. Yan, tawanan na lang natin mga kababayan. So ito na mga kababayan, Garma, no? Former City Police and PCSO official Rowena Garma, no? At house hearing, ito. Yan pala. Rowena Garma arrested in California. Nako. Yan mga kababayan, ito po ang nagja-justify kung bakit na kansila ang hearing
ngayong Miyerkules na ito. Bakit ito? Nahuli po si Garma. Kung hindi pa, siguro kung may naghahanap ng kay Garma, tinawagan yan. Paano masasabi niyo dyan mga kababayan? So, ganitong klase po Mamaya alamin natin kung bakit nahuli mga kababayan. Ganitong klase po ang prime witness di ba? Star witness laban kay former President Duterte. Nagtatago mga kababayan, nakahiring siguro na attend na yung dating Pangulo. Ngayon sana yun Di ka daw pwede tumakas, sabi po ni Sir E.B. Hugalbot, no? Di ka daw pwede tumakas, Ma'am Rowena. Dahil di alam ng tuwad.com na dadalo si PRRD sa hearing. Sana nilabo ngayon. Kaya siguro pinaaresto ka nila. Nako, yan Baka gamitin ka pang emotional blackmail. Nako. Ni Binibiro Jabante, yan against former PRRD. Ganyan sila kadumi dyan sa HOR, lalo na yung pastor na manyakol. Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Ito na talagang patunay na nagsisinungaling ang mga ito. Ay kung bakit ka naman pupunta sa Amerika kung alam mong ikaw yung star witness? Diba? At saka ito pa. Ito nagdududa ako dito Kasi nung hearing sa Senado, hindi umatin si Garma, sabi nandyan lang sa Kamara, sa lower house, nandyan lang. Pero hindi nila pinakita. Maybe, mga kababayan, noon pa, nandun na talaga ito si Garma. No? Pinatakas na nila or pinapatakas na nila ito noon. Diba? Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dito? Dito, malilesen na naman po yung credibility, no? Wala nang credibility. Hinahanap pa nga nila yung may credibility, di ba? Sabi ni Barbers. Ito ngayon, itong star witness nila, malilesen na naman po yung credibility. Iwan ko lang kung may maniniwala pa. So, ito alamin po natin kung bakit ito hinuli, no? Ito, just in, kinumpirma ng Department of Justice na inutusan ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla si Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado na pangunahan ang proseso ng pagpapabalik sa Pilipinas ng dating Police Colonel Rowena Garma kasama ang anak nito na si Angelica Garma. Binanggit ang DOJ na si Garma ay inaresto sa US ayon sa impormasyon mula sa Philippine National Police. So, ano po sila? Sabi po ng police dahil po expire na yata yung visa or illegal yung visa na ginamit nila. Yan mga kababayan. Kasama pa yung anak. Ibig sabihin magmamamasyal ito. Mamamasyal po ito sa Amerika, sa California. Itong si Garma. May responsibilidad pa siya dito sa Pilipinas. Yan, kung hindi ka sana, no? Hindi ka sana pumasok sa mga ganitong kontrata, no? Itong script reading. Di sana malaya pa kayo ng anak mo ngayon. Di sana pwede mong gawin kahit anong gusto mo. Kung gusto mo palang magpa-Amerika, bakit hindi mo ginawa? May pera naman kayo. Diba? Kernel Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan kay Garma na talaga namang gaya nga po nung sabi ko kanina, na lesson na naman po. Kayo, kung naniniwala pa kayo dito kay Garma, edi congratulations. Pero para po sa amin, no, na matitino pa ang mga pag-iisip, nabawasan ang kredibilidad kung meron pa man itong si Garma to testify, no, against former President Duterte. So ano man ang iyong reaction dyan, i-comment na lang po. At eto mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. kumpiyansang di magbabago relasyon ng Pilipinas at Amerika sa pamumuno ni
US President Donald Trump. Nako, kumpiyansa si Pangulong Marcos pala, no? Na hindi magbabago ang relasyon ng Pilipinas at Amerika sa pamumuno ni Trump. Pero teka lang mga kababayan. Etong matindi, kung kumpiyansa ka talaga na hindi magbabago, no? Bakit hindi ka po umattend? Eto, pakinggan po natin to mga kababayan. Hindi dadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Week sa Lima, Peru. Ayon yan sa Malacanang. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, hindi makikilahok ang Pangulo dahil bibigyan niya ng prioridad ang ilang domestic concerns, kabilang na ang pagtugon sa epekto ng kalamidad. Gayunman, magiging kinatawan ng Pilipinas sa APEC si DT. So yan mga kabayan, hindi a-attend kasi magpo-focus sa mga naapektuhan ng kalamidad. Iyan. Ha? Akala ko ba yung priority ng administrasyong ito ay to gain, no? To gather more investment coming from foreign investment po. Kaya nga lipad ng lipad ng unang taon, di ba? Una, pangalawang taon, lipad ng lipad. And yet, mga kababayan, this opportunity, di ba? Itong opportunity ngayon, sana, no? Kasi economic Economic po ang ano niyo diyan pag uusapan. Ibig sabihin po yung maybe mapag-usapan diyan yung inflation, di ba? O may makuha man lang tayong lesson, something na pwede natin magamit, no? Coming from the other countries na strategy how to deal with inflation. Kasi grabe naman may pa ba tayo? May tawag dito? Economic consultant or specialist. Diba? Kasi grabe pong halos buwan-buwan na lang tumataas yung inflation, mga kababayan. So, hindi daw, yan ang sabi hindi daw a-attend sa APEC, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasi magfo-focus dito sa mga nabagyuhan. Aba, ibang klase talaga. Sabi nga, may isang vlogger na napanood ko, sabi niya, hindi ka naman kailangan na ikaw talaga ang maggawa ng ayuda na yan. Diba? Nandiyan ang DSWD, nandiyan yung mga concerned agencies. Ikaw po ay mas kailangan dito sa ganitong pagtitipon, APEC, no? Kasi Asia Pacific Economic Cooperation, no? APEC. Economic Cooperation. Ibig sabihin, pang ekonomiya yan At yan po ang goal ninyo, di ba? Ang palaguin ng ekonomiya ng bansa. Dahil bagsak na Tapos ngayon, this opportunity will be gone. Kasi hindi kayo attend. Ako naman. Well, anyway mga kabayan, respetuhin po natin kung yung desisyon ng ating Pangulo. Dahil Pangulo po natin yan Pero kung ipagpapalit niya lang naman dito sa sinasabi niyang asikasuhin yung mga bagyo, ano bang ginagawa nila? Namimigay lang naman sila ng ayuda. Diba? Namimigay sila ng ayuda, ipinagpalit po ng ating Pangulo, no? Yung oportunidad na magkaroon ng kaalaman, dito sa pagdating sa ekonomiya at makilala or makausap, no? Ang ibang bansa hingil na sa ekonomiya. Pinagpalit niya po sa pamimigay ng ayuda. Yan, congratulations Pilipinas. Maganda ang ating patutunguhan pag ganito ng ganito, di ba? Pinagpalit yung APEC sa pamimigay ng ayuda. Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaction dyan, i-comment nyo na lang po. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po.
Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, sadyang unti-unti na ngang lumilinaw ang lahat ng katotohanan. Matapos ang isinagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Senado at hindi pagsipot ng nasabing star witness ng Quad Committee, si dating PNP Colonel at dating PCSO Chairman na si Royena Garma na di umano'y pinatawag ng Senado para dumalo sa susunod na pagdinig. Abay, bigla na lamang inanunsyo ng Kongreso at tila kinumpirma naman ni Ace Barbers na noong October 1, 2024 ay nakalabas na sa detention facility ng House of Representatives si Royena Garma. Sa inihayag din ng Quadcom leader representative na si Ace Barbers na wala di umano silang ideya kung nakalabas na ng bansa si dating PCSO Chairman Royena Garma. Ang pahayag So yan mga kababayan, hindi alam ng Quadcom kung nakalabas na ba ng bansa itong si Royena Garma. Ito lang ang masasabi ko mga kababayan sa inyo, no? Dito natin makikita yung hindi kayo fair, no? Magdala ng mga investigasyon. Bakit? No? Dito po sa investigasyon ng Kamara, no? Sa Office of Vice President, nagkaroon po sila ng Immigration Bulletin Lookout, no? Immigration Lookout Bulletin or something like that, na hindi pwedeng makalabas, no? Lookout dyan sa immigration, na kung saan hindi pwedeng makalabas ang mga na-contempt na mga opisyal ng Office of the Vice President. Tapos kayo dito sa Quadcom, ang pinaka-stricto. Pinaka-strictong committee, 4 yan eh. Ibig sabihin, it is more strict 4 times than the other committees. Kasi 4 kayong committee, di ba? Hindi kayo magkakaroon ng immigration bulletin lookout kay Garma. Imposible naman yan. Or baka lang ito, opinion lang natin to mga kababayan bilang isang Pilipino. Baka kayo mismo ang nagpatakas kay Garma. Dahil alam nyo na nagsisinungaling ito anytime soon. Pwedeng pumutok si Garma na parang lobo, di ba? At mapuputukan kayong lahat. Di ba? Kasi sunog na po yung ninyo, script. Yan po ang sasabihin nyo. Tapos agad-agad yung ikakansela yung hearing ngayon. Mababalitaan ng taong bayan, nahuli pala si Garma sa Amerika dahil ganyan. May something wrong sa visa. Anong kalokohan ito? Ito ang totoong naglolokohan. Padwano. Diba? Sabi mo, naglolokohan. Ito talaga ang totoong naglolokohan. Kung hindi kayo naglolokohan, bakit naman matatakasan kayo ng witness ninyo? Diba? At bakit tatakas? Or bakit pupunta sa Amerika? Sabihin na natin hindi tatakas. Okay. Sabihin na natin hindi tatakas. Bakit nandun sa Amerika na nandito naman po yung hearing sa Pilipinas? Talaga pinagloloko nyo ang taong bayan eh. Pero hindi po yan kasi marami na pong mga ngayon eh, mabilis mong makuha yung mga impormasyon mga kababayan. Parang light speed nga eh kung yung mga social media, di ba? Pasalamat tayo at may social media, nalalaman po natin ang mga ganitong bagay, di ba? Hindi na po sila makakatakas sa mata ng taong bayan, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.